Good morning, tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia ang ating binabasa. Today is 29 August 2023. Nandito na tayo sa Aklat ng Mga Hukom. Basa, panimula. Ang Aklat ng Mga Hukom ay mga kasaysayan mula sa panahon ng kawalang katarungan sa Israel hanggang sa pagsalakay sa Kanaan at sa pagtatag ng monarkiya o kaharian. Ayan guys kasaysayan ulit ng Israel ito. Sinaysay dito ang kabayanihan ng mga lider ng bansa na tinawag na mga hukom na karamihan ay mga pinuno ng hukbo at di talagang hukom. Si Samson ang isa sa kilalang hukom na katala sa kabanatang 13 to 16 ang kanyang mga nagawa. Ang pangunahing aralin ng aklat na ito ay ang pagtatagumpay ng Israel dahil sa katapatan sa Diyos, samantalang kapahamakan naman ang bunga ng pagtataksil. Sa tuwing ginagawa ng bawat isa ang lahat ng kanilang magustuhan, hinahayaan ni Yahweh na sila'y masakop at pahirapan ng mga dayuhan. Sa kabila ng kanilang pagtalikod, ang Diyos ay laging handang magligtas sa kanila kapag humingi sila ng tulong kay Yahweh. Nilalaman mga pangyayari hanggang sa pagkamatay ni Josue, chapter 1 verse 1 to chapter 2 verse 10, ang mga hukom ng Israel, chapter 2 verse 11 to chapter 16 verse 31. Iba't ibang pangyayari, chapter 17 verse 1 to chapter 21 verse 25. So ibig sabihin hanggang chapter 21 lang ito. Nabihag ng lipi ni Juda at Simeon ang hari ng Bizik. Mga Hukom chapter 1 verse 1, pagkamatay ni Josue, nagtanong kay Yahweh ang mga Israelita, sino sa amin ang unang sasalakay sa mga Kananeo? Verse 2, ang lipi ni Juda ang mauuna, ipapapasakop ko sa kanila ang lupain, sagot ni Yahweh. Verse 3, sinabi ng mga kabilang sa lipi ni Juda, kabilang. Sorry guys. Okay. Mga Hukom chapter 1 verse 3, sinabi ng mga kabilang sa lipi ni Juda sa mga kabilang sa lipi ni Simeon, tulungan ninyo kami sa pagsakop sa lugar na nakalaan para sa amin at pagkatapos ay tutulungan naman namin kayo sa pagsakop sa lupaing para sa inyo. Tumulong nga ang lipi ni Simeon. Verse 4, tinulungan sila ni Yahweh na matalo ang mga Kananeo at ang mga Perizio. Umabot sa 10,000 ang napatay nila sa Bizik. Nakita niyo na yan guys? Kapag manakop talaga, puro patayan ang nangyayari. Yan, ito lang talaga pinakaayaw ko sa pananakop ng Israel. Kasi wala talaga silang iniiwan na buhay dyan. Bihira lang sa isang lugar na nasakop nila na may yung dati nakatira is pinanatili nilang doon. Pero halos lahat ng nasakop nila, patay talaga lahat. Okay. Verse 6, tumakas ang hari ng Bizik, ngunit hinabol nila ito. Ulitin ko lang yung verse 4 guys. Tinulungan sila ni Yahweh na matalo ang mga Kananeo at ang mga Perizio. Umabot sa 10,000 ang napatay nila sa Bizik. Verse 5, doon nila nilabanan ang hari ng Bizik, ang mga Kananeo at mga Perizio. Verse 6, tumakas ang hari ng Bizik, ngunit hinabol nila ito at nang mahuli ay pinutulan ng hindalakay sa paa at kamay. Biro mo, kita mo kung mag-torture, grabe. Pinutulan ng hinlalakay sa paa at kamay. Verse 7, sinabi ng hari ng Bizik, 70 hari na ang naputulan ko ng hinlalaki ng paa at kamay at pinamulot ng mumo sa ilalim ng aking misa, ngayon pinagbayad ako ng Diyos sa aking ginawa. Dinala ito sa Jerusalem at doon namatay. Kung sa bagay, marami rin pala siyang inano. Ay, talaga lang. Ganti-gantihan na lang. Nasakop ng lipi ni Juda ang Jerusalem at Hebron. Verse 8,
Ang Jerusalem ay sinalakay at nasakop ng lipi ni Juda, pinatay nila ang mga nakatira roon at sinunog ang lungsod. Verse 9. Pagkatapos nilabanan naman nila ang mga Kananeo sa mga kaburulan sa kapatagan at sa disyerto sa katimugan. Verse 10, sinalakay ng lipi ng Juda ang mga Kananeong nasa Hebron, dating lungsod ng Arba, at natalos nila sina Sisay, Ahiman, at Talmay. Nasakop ni Othniel ang Debir. Mga Hukom, chapter 1, verse 11, mula sa Hebron sinalakay naman nila ang Debir, ang dating lungsod ng Sefer. Verse 12, sinabi ni Caleb, ang anak kong si Aksa ay ibibigay ko para maging asawa ng sinumang makakasakop sa lungsod ng Sefer. Verse 13, si Othniel na anak ni Kenaz at pamangkin ni Caleb ang nakasakop sa lungsod, kaya siya ang napangasawa ni Aksa. Kita mo guys, magkakamag-anak kayo sila pero pwede mag-asawa. Pamangkin ni Caleb, yan ang napangasawa ng anak niya. Verse 14, yung anak niya si Aksa ba? Si Othniel ang napangasawa. Pero so ibig sabihin kung pamangkin siya, di magpinsan sila ni Aksa. Inaano ko na naman yung family tree nila. Verse 14, nang sila ikasal na inutusan ni Othniel si Aksa na humingi ng bukirin sa kanyang amang si Caleb. Kaya nagpunta si Aksa kay Caleb. Pagdating doon, tinanong naman siya agad nito kung ano ang kailangan niya. Verse 15, bigyan mo po sana ako ng lugar na may tubig. Ang lupang ibinigay mo sa akin ay walang mapagkukunan ng tubig, sabi ni Aksa, at ibinigay sa kanya ni Caleb ang mga balon sa gawing itaas at ibaba. Ang mga tagumpay ng lipi ni Juda at Benjamin. Verse 16, ang angka ni Hobab na isang Sineo na kamag-anak ng biyanan ni Moises ay sumama sa lipi ni Juda mula sa Jericho, ang lungsod ng mga palma, hanggang sa ilang ng Juda sa timog ng Arad, na nirahan silang kasama ng mga Amalekita. Verse 17, ang lipi naman ni Simeon ay tinulungan ng lipi ni Juda sa pagsakop sa lungsod ng Sefat. Winasok nila ito ng husto at pinangalan ng Hormah. Verse 18, nasakop din nila ang buong Gaza, Ashkelon at Ekron. Verse 19, tinulungan ni Yahweh ang Juda kaya't nasakop nila ang mga kaburulan, ngunit hindi nila nasakop ang mga nasa kapatagan sapagkat ang mga taga roon ay may mga karwahing bakal. Verse 20, at tulad ng sinabi ni Moises, ibinigay nga kay Caleb ang Hebron, pinalayas niya roon ang 3 anak ni Anak. Verse 21, ang mga Jebuseo naman nanirahan sa Jerusalem ay hindi pinaalis ng lipi ni Benjamin, kaya hanggang ngayon kasama nilang nanirahan doon ang mga ito. So Jebuseo lang ang naiwan guys. Sinakop ng mga lipi ni Jose ang Betel. Mga Hukom chapter 1 verse 22 to 23, ang lungsod naman ng Betel na dating Luz ay sinalakay ng mga lipi ni Jose at tinulungan din sila ni Yahweh. Nagpadala muna sa laruan ng mga espiya. Verse 24, sa daan ay may nasalubong silang isang tao mula sa lungsod. Sinabi nila rito, ituro mo sa amin ang pagpasok sa lungsod at gagantipalaan ka namin. Verse 25, itinuro naman ito sa kanila at pinatay nila ang mga taga roon maliban sa lalaking napagtanungan nila pati ang pamilya nito. Verse 26, pagkatapos ang lalaking iyon ay nagpunta sa lupain ng mga Hiteo at nagtayo ng isang lungsod na hanggang ngayon tinatawag na Luz. Hindi pinaalis ng mga Israelita ang mga Kananeo. Hukom chapter 1 verse 27, hindi pinaalis ng lipi ni Manases ang mga naninirahan sa mga lungsod ng Betsen, Taanak, Dor, Eblem, Megiddo at sa mga nayong sakop ng mga ito, kaya't nanatili roon ang mga Kananeo. Verse 28, subalit na maging mas makapangyarihan ng mga Israelita, hindi na nila lubusang pinaalis ang mga Kananeo, ngunit sa pilitan nilang pinagtrabaho mga ito bilang alipin. Pero mo, ikaw na yung may-ari dati sa lupa na yun, tapos gawin kang alipin nang nanakop sa'yo, talaga lang. Hukom chapter 1 verse 29, hindi pinaalis ng lipi ni Ephraim
Ang mga Kananeo sa lungsod ng Gezer, sila ay sama-samang nanirahan doon. Verse 30, hindi pinalis ng lipi ni Zebulon ang mga nanirahan sa mga lungsod ng Kitron at Nahalol sama-sama. Sama-sama silang nanirahan doon. Sa sabitan nilang pinagtatrabaho mga ito bilang mga alipin. Verse 31, hindi rin pinalis ng lipi ni Asher ang mga tagalunsod ng Akko, Sidon, Alab, Akzib, Helba, Apik, at Rehob. Verse 32, sama-sama silang naninirahan doon. Verse 33, hindi rin pinaalis ng lipi ni Niptali ang mga taga Beth Semes at Beth Anat. Sila'y sama-samang naninirahan doon, ngunit inalipi nila ang mga taga roon. Verse 34, ano nga kaya guys kung magiging reverse naman ang pangyayari, dumami naman yung hindi nila pinatay, diba? So, syempre, ang alam ng mga noon, sila talaga ang lehitimong taga roon. Tapos, gigirahin naman nila yung mga Israelita. So, walang katapos ang gira, di ba? Opinion ko lang yun. Tsaka imagination. If ever na maisip ng mga ng mga naiwang legit na hindi pinatay. Okay, ulitin ko. Hukom chapter 1 verse 31. Palitin ko lang guys Hindi rin pinaalis ng lipi ni Asher ang mga tagalunsad ng Akko, Sidon, Alab, Akzib, Helba, Afik, at Rehob. Verse 32, sama-sama silang nanirahan doon. Verse 33, hindi rin pinaalis ng lipi ni Neftali ang mga taga Beth Semes at Beth Anat. Sila'y sama-samang nanirahan doon, ngunit tinalipi nila ang mga taga roon. Verse 34, ang lipi naman ni Dan Ang lipi naman ni Dan ay napaurong ng mga Amoreo papuntang bulubundukin. Hindi sila pinayagan ng mga Amoreo na makapanirahan sa kapatagan, sa halip ay itinaboy sila sa kaburulan. Verse 35, hindi umalis sa Heres Ayalon at sa Albim ang mga Amoreo, ngunit tumating araw na nasakop sila ng mga lipi ni Jose at inalipi sila ng mga ito. Verse 36, ang sakop ng mga Amoreo ay mula sa pasong Alakdan hanggang sa Petra. Bukas na kaya itong chapter 2 guys. Nagpunta sa Bokim ang anghel ni Yahweh. So hanggang dyan lang muna tayo. Bukas na yung August 30 itong chapter 2. Bye everyone. God bless.